Pangmalakasan na nga ang ginagawa ng isang kay Soto na workout, talagang nilalagyan na ng pressure ang kanyang tuhod sa workout at kitang-kita naman natin basic na ulit para kay Soto ang hard level na klase ng workout indikasyon na handa na siyang makipagbakbakan sa hard court ngayong 2026. Nagpaparamdam na nga ang isang kay Soto sa Kushigaya Alphas para sa muli niyang pagbabalik sa hard court at napapalakdak na nga rin sa warm up ng kanilang team itong si Kai. January ang nasabi ni kay Soto na kung saan dito siya magsisimulang makapaglaro ulit at sakto naman ito na parang magiging isang preparasyon ang mga laro niya sa Japan B1 B-League para sa nalalapit na laro ng Gilas laban sa team ng Australia at New Zealand. Malaki ang impact na nagagawa ng isang kay Soto para sa Gilas team at ayon nga rin kay Justin Brownlee mismo ay nasabi niya na iba ang galawan ng laro ng Gilas kapag merong isang Kai dahil mas gumagaan ang trabaho ng bawat players kapag isang halos nasa 7-3 ang nasa loob ng paint para sa Gilas team. Lumalawak ang kanilang option sa opensa at lumalakas pa ang kanilang depensa. Nalilito rin ang depensa ng kanilang kalaban. Ito nga rin ang nasabi ng coach ng New Zealand na kapag kumpleto ang kay Soto, Junmar at Justin Brownlee sa hardcourt para sa Gilas team ay talaga namang mahirap na kalaban ang ating national basketball team. Nagiging isang post-up team sila at aminado si Coach Flabel dito na ibang lakas ng Gilas kapag kumpleto ang kanilang lineup. Halimbawa na lamang sa play na ito, kay Soto ang nasa labas ng shaded area at natural na magkakaroon ng espasyo sa loob ng paint dahil ang big man ay nakatutok kay Soto tapos yung isa kay Junmar kaya nagiging advantage talaga ang position ni Justin Brownlee at nagcut si JB. Walang depensa sa loob ng paint, easy basket ngayon para sa team ng Gilas. Ito ang nasabi ng coach ng New Zealand na ibang-iba ang Gilas team kung si kay Soto, Junmar at Justin Brownlee ang nasa hardcourt merong size at yung mga plays na kaya nilang gawin ay hindi nga rin basta-basta na pipigilan ng team ng New Zealand. Justin Brownlee naman ang naging point guard, playmaker at simple lang open ang shaded area kaya naman si kay Soto lumapit sa basket at JB sakto ang pasa. Basic na basic ang mga plays ng Gilas pero epektibo kapag nandyan nga si kay Soto kasama si Brownlee at Junmar. Mula sa taas ang bola papunta sa high post hanggang sa low post para sa puntos ng Gilas. Kung titignan natin, JB papunta kay Soto ang bola at isang magandang finish para kay Junmar Fajardo. Ito ang winning trio combo ng Gilas na talaga namang napansin ng coach ng New Zealand at nabanggit nga ni Coach Flabel na sila ang pinakadahilan kung bakit sila natalo noon kontra sa Gilas team. Kay Soto, Junmar Fajardo at Justin Brownlee. Sila talaga ang sumira sa depensa ng New Zealand na dinisenyo nga ni Coach Flabel. Kapag nandyan si Kai ay lumalakas talaga ang frontline ng Gilas. Sila ang nagkakaroon ng konting advantage sa height at mas nagiging maganda pa ang kanilang mga laro o plays sa shaded area. Halimbawa na lamang dito kay Soto, kitang-kita si Junmar nawawala ang depensa. Hindi nila nagagawang pagtulungan ng isang player sa shaded area kapag kay Soto at Junmar ang combo natin sa 4 at 5 position. Sa atin talaga ang advantage sa shaded area. Kung si kay Soto naman ang tatanungin natin ay kahit na anong oras talaga ay handa na siyang maglaro basta makumpirma lang nila na naabot na niya ang pinaka-peak ng kanyang recovery, yung pinaka-best condition ni Kai. Sa isang laro naman ng Kushigaya Alphas ay record ang nagawa nila sa Japan B-League. Sa dami nga rin ng nanood. Kung titignan natin, ang lineup ng Kushigaya Alphas ay malakas kung sa malakas. Yun nga lang alam naman natin ang formula sa mga panalo ay minsan hindi rin nadadaan sa dami ng superstar players na naglalaro para sa isang team. Kaya naman medyo nahuhuli sila sa standings ngayon. Gayunpaman ay may chance pa rin ang Kushigaya ngayong season. Hindi pa tapos ang mga laro at may magbabago pa pagbalik nga rin ni kay Soto. Hindi naging madali para sa Gilas ang walang Kai at kina Japet Aguilar, AJ Edo at Junmar tayo umasa sa loob ng paint at hindi naman tayo binigo ng mga players na ito dahil na rin sa binigay nila ang kanilang makakaya. Yun nga lang mas malakas talaga ang Gilas kung sila nga ay kumpleto. Lalong lalo na yung Junmar kay Soto combo sa loob ng paint. Iba talaga ang dalawang bigs na ito na siya namang napuna ng coach ng New Zealand na nagbigay sa kanila ng sakit ng ulo noong sila nga ay natalo. Pero hindi nga ito nagamit ni Coach Timko ngayong 2025 at noong nawala ang kay Soto, Junmar combo, sunod-sunod na ang talo ng Gilas. Pilay ang lineup at nahirapan nga rin na makapag-adjust. Mahirap tapatan ang kay Soto, Junmar combo, wala talagang makakapalit kay Kai. Malaking factor para sa Gilas ang presence ni kay Soto at siya ang pinakamatangkad na player natin kaya nga nagkakaroon tayo ng height advantage. Mahirap makakita ng
player na agile na nasa 7'3 at talagang kitang-kita nga naman ang height advantage ng Gilas kapag nandyan si Kai, at dahil sa suporta ni Junmar mas lalo pang lumalakas ang Gilas, lalong-lalo na si Kai. Nakikita naman natin na muling aangat ulit ang Gilas dahil babalik na si Kai Sotto at meron pa tayong QMB para sa magandang rotation ng Gilas sa 4 at 5. Mas maraming players ngayon ang magagamit ni Coach Tim Cone, sakto para sa mas mabibigat na paparating na laro ng Gilas. Hindi gaanong mahihirapan ngayon si Coach Tim Cone kapag kailangan niya ng adjustment. Meron na siyang mahuhugot at pagpipilian, iba-iba ang kombinasyon na pwede niyang magamit, pero ang pinakamalakas pa rin talaga na nakikita natin sa ngayon ay si Junmar at Kai Sotto combo sa pwesto ng sentro at power forward, tapos si JB pa nga sa 3 ay talaga namang babalik ang Gilas na kayang tumalo sa mga teams na kagaya ng Latvia at New Zealand.